Hello, good afternoon guys. This is Gacy TV Vlog. Nandito naman ako para magbigay ng tips kung paano tayo makapagtipid at makapag-ipon dito sa Canada. Dahil ang Canada, syempre Canada, dollar talaga yan. We're earning dollars but we spending dollars. So, lahat ng iyan ay kailangan nating i-balance sa ating sarili, sa ating trabaho, especially sa ating salary, kung paano natin tayo mag-expense ng pera dito. Unang tips ko, kailangan natin malaman kung ano ang mga sale na products na pwede nating bilhin. Una, kailangan yung tumingin sa flyers or sa online, or else some shelves nila na may nakalagay na na sale. So even though it is sale, we also need to check the expiration date para hindi naman masayang ang ating pera. Isa yan sa mga dahilan kailangan mo bumili ng sale. Hintayin mo mag-sale ang gusto mo para makatipid ka, makaiwas ka ng malaking gastos. Yes. And then, kailangan mo ring bilhin kung ano lang yung mga importanteng dapat gamitin or dapat kainin. Kasi, kung bili ka ng bili at hindi mo naman nakakain, sayang din lang ang pera. Kailangan natin maging praktikal. Kung ano lang yung kailangan nating sa pang-araw-araw, yun lang ang ating bibilhin. We can also buy something, yung mga excess kung meron tayong extra money, extra budget para sa mga bagay na yan, or it's either paghandaan natin ng isang bagay na gusto nating bilhin na hindi natin kailangang maghintay para siya ay mag-sale. Yun. Then, yung mga tips natin, kailangan nating yung mga coupon, kailangan din natin mag-keep niyan, mag-save niyan. Kasi sa coupon, makaka-avail tayo ng discount. Yung discount na yon, malaking bagay na yon para makasave din tayo ng pera. Kailangan natin talaga maging practical dito sa Canada kasi pag hindi, naku po, mababaon tayo sa utang or else madidepress tayo kasi laging kulang yung ating sahod sa ating mga gastusin. Yes. Basta't i-balance lang natin yung ating sweldo sa ating mga gastusin para hindi naman tayo mahirapan at the same time gagaan ang ating pamumuhay dito. Hindi tayo pwedeng punta dito, punta doon, at lalong-lalong hindi tayo pwedeng attend lagi ng party. Kasi pag umatin ka ng party, gastos dito, gastos din doon yon. Di na baling sabihan ka na kuripot, ang importante ay wala ka namang intindahing utang. Tama ba ako? At saka pag bumili ng mga sasakyan, kailangan in good quality kahit second hand. Hindi na naman natin kailangan yung brand new para magbayad tayo ng within 5 years or 7 years. Para lang dyan, naluluma din naman ang sasakyan. Yung kailangan lang natin is kahit second hand na maliit yung mileage, at least malaki ang madi-discount natin pag bumili ng sasakyan na ganoon. Pag bumili din ng ticket pauwi ng Pinas, kailangan din natin maghintay ng sale. Huwag tayong bumili ng ticket na sa peak season kasi talagang mahal yon unless kailangan talaga. At saka, basta't ang lagi nating isipin, magtipid at mag-ipon. Dahil lahat ng gastusin dito sa Canada, lahat ng galaw dito ay laging pera. Lahat ng gastusin dito ay mahal. So, kailangan talaga nating magtipid. Kung gusto nating maalwan na buhay at hindi tayo mamroblema ng pera. Pwede rin gumawa ng extra income na
walang tax-free. Ako meron akong extra income tax-free. Instead na kasi dati ako ay nagwo-walking sa Caldonan Park 2 hours. Every time nagwo-walk ako, 3 times a week. So naisip ko, bakit ako magwo-walk sa Caldonan Park for my health na walang sweldo? Na wala akong sasahurin. E di, mag-deliver na lang ako ng flyers kasi 1 time in a week or 2 times in a week ako nagdi-deliver ng flyer. May sweldo pa ako. May kita pa ako. So, isa din yun sa mga naisip ko na paraan para makatulong sa akin. Instead na mag-walk without paying, mag-walk ako na ako'y babayaran. Nakakaipon pa ako. At the same time, nakakaluwag-luwag. Nakakatulong pa ako dun sa Pinas. Dahil sa extra flyers ko. And then, pwede rin basta save kung alam natin na mahal, wag muna tayong bumili. Hintayin natin mag-sale unless hindi mo na talaga kayang hintayin yung pag-sale. Pag-ipunan mo yon para hindi tayo mabaon sa utang kasi kung ibibili mo nun is galing sa bangko or galing sa credit card, may interest yun pag hindi mo mabayaran on time. Or pag umutang ka sa bangko para lang bilhin yung gusto mo, may interest din yon. So, mababaon ka sa utang. Kaya maganda, maging smart tayo at maging wise para makatipid tayo dito. Yung iba dito, kagaya niyan, bumili ng malaking bahay, syempre kulang pera. Kaya kailangan nila mag-double job. Nag-double job na nga sila, nahihirapan na sila magbayad. Hindi na rin nila masikaso ng ayos ang kanilang pamilya at hindi nila mas malinis na ayos ang kanilang bahay. At the end, kalimitan, naghihiwalay. So, kailangan talaga natin i-balance kung ano lang yung meron tayo. Yun na, wag na lang nating sobrahan. So, maybe, tell her only yung aking mga advice and tips. Dahil sa mga advice na yan, maluwag ang aming pamumuhay dito. Kahit ordinaryong mamamayan lang kami ng Canada. Simpleng trabaho, hindi naman mahirap na trabaho at hindi kalakihan ang kita. Pero at the same time, nakakaluwag pa din kami. Kasi lahat yan, nakaplano, pinaplano bago gumastos at binabudget bago gumastos. So, maybe until now only, yung mga tips and advice ko at sana'y mapulutan ng aral ang aking mga advice. So, bago ang lahat, please don't forget to like and subscribe to grow my channel. Maraming salamat at see you on my next channel. This is my second tips. So, just to subscribe and follow my channel to update all my videos, upcoming videos. Thank you so much and have a blessed day. This is again Ging CTV, the blogger. Thank you so much.